natatakot na ang mamamayan sa kalye. Because sunod-sunod yung aksidente. Imagine, pinagtitiwalaan ka ng riding in public and yet ikaw pala maging dahilan para madidisgrasya sila. Lahat ng pasaway, huliin namin. Tapos na maliligayang araw nyo, disiplinahin namin kayo. Mariing nagpaalala sa mga pasaway na bus at jeepney driver sa Central Luzon ang bagong opisyal ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 na si retired Police General Richard Albano. Ang ating DOTR, Secretary of Administration, sa pumuno nilang LTFRB na si Chairman Josino Guadis III, kabuuan ito ng instruction ni DOTR na disiplinahin ang mga drivers. Titignan mabuti dahil napakarami ng mga aksidente na nangyayari. In fact, kung sa akin, hindi ko itatanong na aksidente, hindi ko sa tawagin na aksidente. Kasi meron naman silang training, pasado naman sila. Kaya, kung sa sabi, hindi mo naman masabing sinasadya, pero bakit nangyayari ito? Dahil sa kapabayaan. For so many reasons. Nandyan siguro nandyan yung roadworthiness. Nandyan yung nagdadrugs. Okay. Kung ano man ang ginagawa nila, nahahaba yung mga tulog nila, ay mahaba yung mga gising nila, inaantok sa daan. Yeah. So, dapat madisiplina para safe ang mga riding in public. May sinabi na statement si DOTR noon, kasama ko sa press con. Natatakot na ang mamamayan sa kalye. Because sunod-sunod yung aksidente. Kaya nagpatawag siya ng press con, nagbigay siya ng mga electric order na napakarami. Kung i-relate ko ulit, naparami yung ginagawa niya. If I may, ang isa doon na may sasabi ko, magkaroon ng limiter yung takbo. 4 hours lang ang pagmamaneho. Hindi pwedeng mababa. At merong palit na driver. Tapos random drug test and roadworthiness. Plus titignan kung talagang nag-training talaga sa pagmamaneho. Kasi according to him, marami nabibigyan ng mga lisensya. Pero, hindi naman talaga nag-training. Ito ay matapos matuklasan na positibo sa iligal na droga ang driver ng isang bus ng First North Luzon Transit na bumangga sa puno sa bahagi ng MacArthur Highway, Paniki, Tarlac, nitong May 16, 2025. Ang pamunuan kasi ng DOTR at yung LTFRB, you take action. You do not need the higher headquarters to say so for you to do it. So kami, mga regional director, ginagawa namin. May nangyari na nakatulog yung driver ng First Luzon Transit, traversing from going to north, dito sa Paniki, Tarlac. Traversing north, going to south. Nakatulog, nakabangga siya ng malaking akasya. May nasugatan sa loob ng sasakyan. Nayanig yung harap na kubo, may nasugatan pa doon. So, tumawag din si LTFRB Chairman Guadis, nabanggit niya. So, nag-monitor kasi tayo dito. Ang nangyayari ngayon, meron tayong mga dedicated na section. To monitor itong mga aksidente na to. Kasi gusto ng pamunuan ay mabigyan ng aksyon kaagad. Medical, tapos yung mapagdisiplina ng mga transit na to. And then, nabigyan ng show cause order. Okay. Nabigyan ng 30 days suspension yung bus na yon. At nag-hearing kahapon for another hearing. Tapos, bigyan din natin ng rights to be heard. Okay. Ang masaklap, nag-positive pa sa drug test. Nag-positive. Meaning itong mga sasakyan na to, yung nagmamaneho na to, paulit-ulit na sinasabi na magdroga at nagdodroga. Ewan ko, nagsabi pa dyan na maganda nga daw yan para hindi makatulog. Tama, kung parang mo hindi makatulog, hindi pahaba ng pahaba na hindi siya nakakatulog. Di ang epekto nun, wala na. Imagine, pinagtitiwalaan ka ng riding in public
And yet, ikaw pala maging dahilan para madidisgrasya sila. Imagine nasaan yung moral obligation mo to. At tinitignan pa yung license niya kung hindi ko maalala yung iba kung sa lisensya niya kung ang alam ko yung license niya is not authorized to drive a bus. Alam ko. So, ang penalty niyan will give him the severe at pinakamatinding parusa, including yung management ng bus na yan. Alam mo kung bakit? It is also your responsibility, hindi lang kumita ng pera kung kumiyari. Hindi lang yun ang tinitignan mo. The first, it should be the safety of the riding public. Bunga nito, kagyat na naglabas ng suspension order si General Albano laban sa nabanggit na bus company, kasabay ng pag-i-issue ng show cause order upang pagpaliwanagin ang operator ng First North Luzon Transit. Napabanggit, General, yung may kaugnayan dito sa drug, paggamit ng drug ng mga driver. We understand ang LTFRB tuloy-tuloy base rin ho sa order na Secretary Dizon na magkaroon ng drug testing sa mga PUV drivers. Kumusta po ang pagpapatupad dito sa Central Luzon, sir? Meron ng usapan ng DOTR at saka PIDEA. Okay, correct. Siyempre, kailangan din yung pondo. Pero nevertheless, nag-umpisa na rin kami. We are coordinating also with the LGUs para tulong-tulungan kasi because yung drug testing, merong certain cost. So, in fact, meron din hinihikayat ko rin yung LGU. Dahil lately, merong news, may balita na tricycle driver, high, then dinala niya yung pasahero niya sa motel. Renape niya. Ganun pa man, kahit hindi sakop ng LTFRB, yung franchise niya, it is the LGU. Alam ko naman ginagawa ng LGU to, naisip na nila yun. Pero we are encouraging also the LGU sirs, ma'am, na siguro it is a bandwagon na iisa na lang yung ginagawa, yung DOTR, LTFRB na drug testing. Alay ko para lahat-lahat. And it should be a warning already kasi we have been keep telling na itong mga driver, alisin na. Hindi ko alam ito. Hindi na alisin itong droga na ito. Kaya we should address it properly. Dito sa mga drivers traversing Region 3, tapos na maliligayang araw nyo, disiplinahin namin kayo. Lahat ng pasaway, huliin namin. We will keep on monitoring and this is not gayon lang. Ito'y tuloy-tuloy habang nandito kami. Tuloy-tuloy ang panghuli namin. Lahat ng pasaway. Yung mga nagkaroon ng driver license na hindi naman marunong, beware. Yan ang report. Ako si David Oro, nag-uulat